Uy, ina ka? Ano? Hirap na kami mag-English. Makapag-umpisa. Ay, problema niya yan. I am very good at the language. You don't mind to walk a bit? Yes. You are expecting, wow. Yes, 7 months. Wow. 7 months. Amazing. Yeah, thank you. Brother or sister coming? It's a brother. Already. It's a brother, Nice, yes. little brother. Nice. We were actually expecting a girl. Yeah. Yeah. But as long as it's healthy. Exactly. Exactly. That's how you have to think. I have Yes. twins. Twins. Wow. Boy, girl. You're done. You're done. You're done. And I don't want to take the risk of one more Another twin, You know? yeah. No. These are So kakatapos na no second day namin ng event sa Unilever, of course. Hoy. Yan. And we found a friend, Yeah. Ivan. Ivan. Yes, Hey, how are you? yeah. Hi. Sorry, the wait. Yes. Hi. Alles goed. What do you guys want to drink? Anything non-alcoholic. Okay. Anything with strawberries for the kid. Kayo? Strawberry for the kid. Another strawberry for the kid. Ivan here is touring us a bit. He's a local here. He's also with the tour. Actually, we're not on a tour. We're on A local gathering, right? Yeah. It's nice. We have a free day for us to tour the city. And now, we're not in a touristy spot because our hotel is right in the center of a very touristy spot, right? Correct. And now, we're in a local place. Everything here is local. And I guess it's because there's... it's kind of hard to order if you don't know. It's not in English. It's not in English. The menu is not in English. No, or Yeah. maybe smallly translated, but it's really local residential area. It's nice to see, we're gonna order bitterballs. Yes. And bitterballs are the local, we eat it every weekend when we have a drink in the afternoon and we go out with friends. We Yeah. always have it like an appetizer. So Appetizer, also a snack. Yeah. So it's after lunch. We all had a light lunch. In the Philippines, it's 11 p.m. correct? It's 11 p.m. in Yeah. the Philippines. So now it's, ano oras ba dito? It's 4. 10 past 4. Yeah. Yeah. Merienda time. It's merienda time in the Philippines. So Oh, we're yes, gonna yeah. have, It's our it's afternoon snack. bitter ballen, is it? Yeah, bitterballen. Bitter ballen. Yeah. I hope it's not bitter. It's definitely not bitter. But the mustard you eat actually on the side. Yeah. That could be the bitter taste. Yes, and I actually like that. I actually like that. Yeah, so the combination is really nice. On the flavor in your mouth, you will see it. So Yeah, guys, this is here we go. bitter ballen. Bitterballen. Bitterballen. Yeah. So probably these are with beef inside. Beef. It's hot. They're fried, and like you said, they are breaded. Yeah. You smell the restaurant oil. You know that exactly. smell. The classic, restaurant yeah, oil. yeah. But be careful. They're very. That's the always the message. Don't eat them too soon because they're fried. They're very very hot inside. In the Philippines, my followers tell me that isn't my mouth already burnt or Yeah, numb yeah. because I always eat hot foods. So then Let's you try know. it. Let's Yeah. try it. Yeah, let's try. I'm curious now as a local. You see the steam is coming. Yeah. Wow. Yeah. So it's potato, meat, and cheese. Is No, it cheese? It must be meat, but I will ask. It's creamy. Tignan mo paro. Yeah, Ayan, it's oh. mashed. The meat is mashed through it. It's Yeah. like a croquette. Yeah. And then we eat it also with mustard. Mustard. Yeah. Pero it's hot ah. you eat it later. You eat it later. It's hot. The mustard. This is this like the common yellow mustard? It's like a ragu, right inside. You know the ragu? Yeah. Okay. Wow. Yeah. It's good, huh? Yeah, this is the classic French mustard. Okay. French Yeah. mustard. And not the American style French mustard. It's different. You know what I mean? More bitter, right? Yeah. It's not like the neon yellow mustard. No, it's not the yellow one. Yeah, correct. it's different. Yeah. It's not as pungent, I must say, pero it's quite bitter, which is good. Bitter ballen. Yeah. Bitter ballen. Here you go. Try it. Mustard, yeah. No double dipping. No, yeah. Exactly, one time. Yeah. And maybe the back side. Yeah, the backside. Yeah. I like the mustard. Diba? Lighter. Yeah, it's lighter, huh? This guy, he's not the biggest fan of mustard. That's why he wanted to eat it without mustard. Yeah. But it's lighter. Yeah, It's lighter. yeah. It's less pungent, I think. I Correct, think that's the correct. Yeah. better term. Be, try mo. Also, the potato is not heavy. No, It's very, not heavy. It's very light. Yeah, I And wonder. on a cooking perspective, when you split it like that, look how liquid it is.
Yeah. And you see the little parts in there? Yeah. Those are the meat parts. Ah, Yeah. this is quite hard to bread and fry. Maybe they freeze it because it's gonna be hard to form. It's Do correct. they Yeah, freeze it? They freeze it. Ah. They freeze it before because we have two brands. One is called Van Dobben, very famous one. The name. Those were the classic butchers / providers here in Amsterdam to make these. So wait, they don't make this in house? These kind of cafes, they order them from those providers, but then Okay. especially in these kind of areas, Okay. residential areas, they will always make sure they're from only two brands here. In Okay, this is most probably a store-bought Yeah. store-bought product. Then they fry it. Oh, yeah, Okay, the other brand is Kwekkenboom, so Kwekkenboom and Van Dobben. Yeah. it's very good. Yeah? You like it? This form of food, it's like a croquette. It's found in most Exactly. cultures. Yeah. It's croquette. It's like a croquette. But the base. difference here is the potato is quite soupy in a good way. It's not heavy, it's on not the dense. liquidy side. Yeah, it's on the liquidy side. That's why I thought there was cheese. Yeah. No, exactly. It's Yeah, very It creamy. feels like, exactly. It feels like cheese. Feels like cheese. It's definitely not in there. Yeah. But it's indeed the mix of that sort of ragu. Mhm. I'm a bit colorblind. Is the mustard a bit green? Yeah, it feels like Or is it like green yellow. Green yellow, yeah, no? Yeah. Very, very light Yeah. green. I'm a bit colorblind. I just found out. Yeah. We're talking about Indonesian and the Dutch relationship. Told us, and actually other people told us that the Indonesian food here is great, which we're gonna try later at night when it opens. You definitely gave something in cuisine to the Indonesian. What about the other way around? Did you get something from them Yeah, I mean, in cuisine? in cuisine. Yeah. But you mean in Indonesia? No, the in Dutch here. part in here. Here. Yeah, because when we were trading in the centuries before, Yeah. and they were taking the spices from Indonesia back to into Europe, Yes. right? That was the tradition. Yeah. And the first forms of bigger trade between yes. Asia and the Netherlands. And then, of course, we were mingled also with people Yeah. because we started to live there during the period when the Dutch were in Indonesia. Yeah. So we brought a lot of people also exchange, and that's why we have a big Indonesian community. Yeah. And also from Maluku, which is the other part, also other islands in Indonesia, they were also here. And that's why the cuisine was brought also back into the Netherlands. Yeah. We were brought up even as a kid with Indonesian food. Fried Ah. rice, nasi, Nasi, right? yeah. Nasi goreng or anything like that. It's very common even as a kid. My parents used to cook nasi at home. Wow. With satay, chicken satay, satay sauce, the peanut sauce. Yes. All still eat it. You basically brought the whole cuisine here, but it did not like mingle with the local cuisine. The cuisine Yeah. in Indonesia just got accepted here, but it didn't get But integrated. if we cook as a local, or if my mom did that, it has a sort of Dutch swing to it. It changed a bit in the if you put, for example, a nasi fried rice from Indonesia next to a Dutch created one, because now in the supermarkets even you can buy The prepared, sachets, the prepared herbs Mixes, and yes. spices, etc. It will taste different. It has got a bit of a European swing to it. Okay. What about Where- the level of spice? Yeah, so I think still we in the Western Europe, the Dutch are most used to spicy sambal, because that came from Indonesia as Yes, well. yes. And the sambal word, if we say to anyone here around us, the word sambal comes from Indonesia, Yeah. they know it's spices. So this got also, you were right, Yeah. also sort of integrated from Indonesia into Holland. Wow. So we inherited this actually, basically. Wow, Yeah. wow, that's very Yeah. interesting. Very Yeah. interesting. Yeah. It's amazing actually. Thank you Thank for you. that info. Yeah. It's very Hope it helps. interesting. Yeah, exactly. It does. It's very Yeah. interesting. It's very nice to find the local here willing to tour Absolutely, us. absolutely. Yeah, and also it's very nice to get away from the more touristy spot and go to where the locals go. You call us anytime, and I'm happy to next time show you different areas we should Yeah. do. Thank you. Thanks. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, Thank you so brother. much. Yeah, Thank you so thanks. much. So ilang araw na akong kinukulit na asawa ko na magbangkado kasi ang daming kanal dito. Yung kanal nila dito, pre, hindi tulad ng kanal natin ha. Kanal nila dito, malinis. Tapos may nakita kaming dinner cruise, pero hindi ko alam kung may dinner ba talaga o dinner time siya. So punta na tayo ikaw na naman. Welcome to Amsterdam.
madam. Yeah. Then let's go. Okay, thank you, thank you. Ay, meron pala tayong ano dito. Salamat po. Sa likod. Ngayon ay 6:40 PM na, gutom na kami. So siguro bukas na yung Indonesian restaurant sinasabi ni Ivan. So puntahan na natin. So ito na nga yung sinasabi ni Ivan kanina na Indonesian restaurant. Ano to? Basta nabawasan niya naman, di ba? Hindi ko mabasa eh. Pero dito tayo kakain. And check natin talaga sobrang ang weird para sa akin ng idea na ano. Masarap ang Indonesian food dito. Pero naniniwala naman ako. At syempre, gusto ko matry. Try natin sabay-sabay. What do you suggest first? Suggest for food? Yeah. What's the best sellers? I think the Sunda Kelapa, and then I will choose 3. So this is set. Yeah. I think we'd rather have many different dishes. Alright. So we have footage. I saw goat skewers, tofu bean cake. Aside from chicken, what can we get? That's interesting. Gado-gado. What's gado-gado? Vegetables in peanut sauce. Yeah? Yeah. Alright. Okay, give us spring rolls. Spring rolls sila dito, pero pakita mo yan. Nakalagay lumpia. In our country, spring rolls are also called lumpia. So I have a question. Lumpia is here in the Dutch section. Yeah. So in Indonesia, are spring rolls called lumpia as Yeah, it's well? also Kalumpia. We're from the Philippines, so we're very close to each other. So it's very interesting. Okay, you think that's enough for us? I think it's more than enough. Okay, thank you. For dessert, any layer cake, is this like something found in, Indonesia? Somewhat of a Dutch invitation in Indonesia. So Okay, so that's like it's like a fusion cuisine. Yeah. Please give us that lengkeng fruit. What's that? pancake food, I honestly don't know. Okay. Nobody ordered it before, so. Okay, also, give us that. So this is a first, yeah. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Pwede na mag-Tagalog? Hindi, no. Kasi we're in a foreign country. You should Yes. continue this. Why are you asking me? I thought you are expert. You are... Yeah. My luggage is large and it is filled with. She laughed. Even in English, I'm still funny. Cause my luggage. See. Cause my luggage is. You get the fun here. I got the fan, diba? So let me just finish my sentence. My luggage is large and it is filled with all the vocabulary in the So world. you brought it from the Philippines Yes. to here. Yes. To Amsterdam. Of course. Because we need to fit in. Look at me. Do I look like a tourist? I look like a local. Local. Drug dealer, what? Tama na parang magtagalog na. Ano ba hindi ko natapos? Ano si sasabihin So mo? we are back again. Ay, okay, we are back again because this guy right here, I don't know who he is. I've never seen him in my life. He told me that I wasn't done. I wasn't done with what? With You were explaining some things earlier. like what? My big luggage. So ito yung lumpia. At mukha nga naman talaga siyang lumpia. Siyempre, pag yan mukhang pichi-pichi, sorry natin. Tama. At ito yung yung grocery na lumpia wrapper. Tapos sweet chili sauce na ginagamit din naman natin sa atin, di ba? Gulay. Ayan siya. Diba? Ang sarap. Tapos may gulay siya dito, repolyo. Para siyang atsara. This is the Dutch and Indonesian Yeah. dessert, right? Yeah. Thank you. Let's save that for later. My luggage is large. Let's try this, goat skewers, pare. Tira mo yan. Makunat hindi. Tingnan mo may kunat. Ang kambing lagi sa atin makunat di ba? More coming. Thank you. Alam mo ano yung kunat niya, pre?
well na baka. Parang gano'n siya. Pero hindi siya siyang kulat nung... In-expect natin kulat ng kambing. Tapos yung sauce niya, parang sweet soy. Ketchup manis, parang gano'n. Sarap. So ngayon, ito na yung mga ulam-ulam natin. Hindi muna ako kakain kasi hindi ko alam kung ano-ano sila. Hintayin muna natin si ate. Pero feeling ko ito yung... Hindi, ayoko. Yes, this is what? This is ayam ketchup. This the sweet soy. Sweet soy. Yeah. Okay. Grilled chicken. Grilled chicken for the Yeah. kid? Yeah. Spicy chicken. Spicy chicken. Okay, thank you. And then over there, the most left is rendang. Rendang. And the other one is tempe taucho. Tempe taucho, okay. Yeah. Ito yung ano, yung parang soy chicken nila na matamis, sweet soy, oo. Parang, ewan ko, parang ginisang manok, alam mo yun? Gago. Lasang ano siya, chicken tocino. Chicken tocino yung lasa niya, pre. Ito, grilled chicken. Ito yung para sa anak ko, pero dahil ako ang tatay, may buwis daw, pare. Grilled chicken, parang ito na yung parang pinaka-basic nilang chicken. Pero parang hindi siya basic, pre, oh. Tignan mo, oh, diba? May kakaiba siyang spice na di ko malaman kung ano. Secret spice. Gago, ang sarap. Para siyang mang-inasal na mas nuot na nuot yung lasa at mas intense yung babad. Parang ganun. Panalo to. Anak, if you don't want, it's fine, okay? This one, ito yung spicy. Ngayon, meron tayong stereotype na sa mga gantong klaseng lugar, hindi sila masyado maanghang. Kaya ako tinatanong kanina, pre, si Ivan kasi. Kung malaman kung niyakap ba nila yung anghang dito. Tingnan natin, kasi ito yung spicy. Ayaw kong sabihin na dagdagan nila ng spicy kasi gusto kong makita yung serving nila ng spicy. Yung spicy chicken nila. Parang, again, parang kanina lang di, ibang kulay lang. Parang siyang ginisa, tapos iba lang yung sauce, alam mo yun? Amoy maanghang. Amoy maanghang siya, definitely. Maanghang. Uy, ayan pa. Maanghang, be. Siguro kaya may pipino, pampalamig, di ba? Maanghang din yung pipino, parang nakababad sa maanghang, pero masarap. Gusto ko to. Ito yung in-order ni Alvin, ano uli yun? Tempe taucho. Tempe taucho, okay. Yeah. So, pritong tokwa na may gulay, tapos may peanut sauce. Parang lumpiang sarili. Pero hindi ba ito yung yung peanut sauce with vegetables? Hindi ba ito yun? Ah, ito yun? Ito ba yun? O baka ito nga yun, peanut sauce with vegetables. Kaya ko in-orderan kasi baka parang kare-kareng gulay natin. Amoy kare-kare. Lasang kare-kare. In the sense na meron siyang peanut, pero meron pang ibang ingredient na hindi ko ma-figure out. Siguro, kung ano mang spice na ginamit nila. Pero kapag papikitin mo, lola mo, pakain mo to. Sabi, kare-kare, apo, ang sarap. Bin. Maanghang. Umangat yung Yung anghang, di ba? Yan, ito beef rendang nila. Possibly ito ang pinakakilala nilang beef dish. Alam mo bang may rendang din sa Pilipinas? So pumunta tayo Cagayan de Oro, nag-restaurant tayo, may rendang sila dun eh. Tapos naalala ko, tinanong ko dun kung ito ba ay pagkain like mula sa ibang bansa na niluluto nyo lang dito or meron talaga rendang dito? Meron daw. Nakain ako na rendang dati. Yung nakain kong rendang, sobrang cook down, sobrang deep. Eto, malapit sa kapag nagluto ng kaldereta yung tito mong lasinggero. Ganon. Hindi pwede tatay mo Tito mo lasinggero. Oo, ganon siya. Ganon yung lasa niya. Masarap siya, di ba? So, natikman na namin lahat. Kami ay kakain muna. At ayun, Ian, shoot ka lang dyan. Oo, huwag mo kakain ka. Sumbong pag-uwi natin ng Pilipinas, tingnan mo. Ano? Kikita mo si Rapi Tulfo agad. Kain tayo. Ilapag mo yan. Tigilan mo yan. Tapos... Ayun. Okay, madam to. Mahalo sa gulay. Timpla niya, parang tapsoy natin. So, gumawa tayo nito dati sa air fryer. Naalala mo yun? Hindi ka nanonood ng mga vlog natin. Hirap sa'yo. Uy! Parang sinipa ako ng pandan. Pero parang... Baka pupupandan. Pero hindi pa tayo maghahati dyan. Kalahati ka rin. Kinuha mo na sa... Hindi, okay. Lasa siyang pre. Parang nabibiling cake ng tindahan. Not saying na hindi siya masarap Hindi yun yung sinasabi ko dito. Pero hindi ko malaman kung yung layers niya ba, is there some differentiator ng flavors sa mga layers? Parang hindi. Parang isa lang talaga yung lasa. Baka kulay lang. Not saying na hindi siya masarap. Moist na cake. Yun siya. Sa dessert natin. Yung lengkeng, lychee pala yun. Lengkeng fruit. So ito nga yung lengkeng fruit. Siguro. Yung sabi, wala daw umu-order niyan. So ngayon, alam niya na rin kung ano to. Lychee ice. Para siyang dilatang lychee na may syrup yun di ba? Tapos nilagyan ng yelo. Akin masarap to kasi mahilig ako sa lychee, pero it's something easy, basic na kaya din nating gawin sa bahay, di ba? Siguro babalik na kami sa hotel, magpapahinga, wink-wink.
matutulog. May magnilay-nilay nga tayo. Hanggang kailan masabi ni Doc pwede? Pwede pa ba? Doc, pwede pa ba? That's why Anya is sleeping in your room tonight. Tonight, Anya, you're staying with us. Pack your things and you will join us. Yes, you pack your things. Ay. Cut mo na yan. Sabi nga sa Sundays yan sa loob. Ito nasa labas lang. So, lamig. Uy, may Filipino sense ako. Filipino ka. No. No. I'm set. Okay. Andito kami sa Albert Cuyp Market at ito na yung last full day namin dito sa Amsterdam. Ulitin ko lang kaya kami nandito kasi pinadala kami ng NOR para magbisitahin yung Future Menus 2024 dito sa Amsterdam. Actually sa Rotterdam yun, sa The Hive. At dahil nga kasama namin ang Unilever, kasama namin ang kaibigan namin si Chef Ken Cacho, 'di ba? Si Chef Ken, siya yung magtuturo sa amin dito sa Albert Cuyp kasi dito daw yung magandang ang daming kainan. So kakatawag lang namin sa kanya, ang unang-una daw namin kakainin ay chicken, pare. So hanapin natin siya. Tara. Yun, basang-basa. Chef Ken, pare, 'di ba? Lamig. Tara. Sige, tara. Chicken. Ano bang masarap dito? Ang laki ng hita. Ano yan, 300 grams? Solid, di ba? Solid. Ito, meatball. Puro chicken yan. Meatball, masarap. Try manok. Try manok daw. Mag-food trip lang tayo yan. And then, one whole chicken. Yeah, and then two like this. So the satay, yeah. Yeah, we'll eat it here. Yeah. Pero ang dami, nakaka-paralysis analysis. So, magtitiwala na lang tayo kay Chef Ken. Hindi, pare, try nyo lang lahat. Sige. Puro street food lang. Yeah, ito mismo yung gusto nating makita, di ba? Diba? Okay. So, ito na yung dumating. Chef, ano tong mga to? Parang roasted chicken siya. So Iranian style lang. Iranian roast style. chicken eh. So ito parang satay. Dito kasi yung culture nila halo-halo na. Halo-halo na, So ito parang may pagka-Indonesian flair. Ito roast chicken nila. Yes. Yung chicken nila medyo maliit, no? Tapos bilog. Yeah. Oo. Bilugan. Yeah, parang spring eh. Parang diba? spring. Parang mga 0.9. Yeah. Mga ganun yung size niya. Siyempre, unahin natin yung hita at parang may pirata din pala dito. May sauce gawa ka ng sauce dyan. Ay, may sausawan sila. So, pwede kang gumawa. Ano lang. Ano to? Abot mo nga sa akin. Parang street food siya eh. Di ba? Ketchup, sriracha. Lagyan natin yan. Uy, napakaganda niyan, di ba? The perfect bite, Cheers. Chef. Cheers. Malinam-nam naman, diba? Hindi ko alam nag-expect ako ng tamis. Kasi ganun sa atin Diba? Mga ganyan, lechon manok, matatamis lahat. Yeah. Ito hindi, pero ang sarap. Forward yung lasa ng manok. Yeah. Diba? So ito, medyo touristy yung place. Diba? But yung food is somehow okay siya eh. Pag tasty, hindi mahal. Mas mura. Kaya magkano doon, Chef? 12.50. 12.50, Mas ano to? Mas mura to kaysa doon, Tapos lang, konting lakad lang. 20 minutes na lakad. Actually, sa Pilipinas, kapag sa'yo mo 20 minutes na lakad, para sukan-suka ka na. Dito madali maglakad no? Masarap eh, malamig. Malamig. Yeah. Tapos, ito yung satay nila. satay. Tingnan mo yan, Nausok-usok pa. I ordered 2 satays, one more. Ang lambot ng manok. Diba, no? Ba't kaya? Tumatikman? I ordered 2, no? Right? Yeah. 2? Okay. So 2 of each, right? Diba, no? Ang Also lambot, no? the chicken. Diba, no? Solid. Hindi ganito manok sa atin. Sobrang lasa yung sauce nasa loob. Tama. Malasa siya. Masarap to, unasta pa lang to. Malambot man eh, no? Ayun na. Lambot. Diba? Ang lambot. Di tulad ng mukha mo. Pwede sa naka-brace? Wow. O sige, kain muna kami tapos doon tayo sa next stop natin. Video mo lang kami. Meron siya, may dalawa pa, may meatballs pa. Video mo lang. Tumigil ka. Ay, siya may darating pa. May meatballs. Ay, meatballs. Sige, kain natin. May dumating pa Ang manok dito. lang Chris Skip. So, puntahan nyo to dito. Ito ay chicken meatballs. Na Lagi akong... may keso. Yeah, cheesy siya. Lagi akong interested kung paano gumawa ng meatball ang bawat bansa. May kanya-kanyang tira kasi, di ba? May kanya-kanyang tira, di ba? Tikman natin to. Parang ganda, Cheers. Ang ganda ng texture niya. Very bouncy.
Ang ganda ng, para sa akin kasi, parang pagdating sa mga ganito course meats, texture talaga dapat muna. Yung lasa pwede mo ihabol. Solid, di ba? Oh, pero texture talaga. Solid na meatball. Oo, pero hindi mayapa. You know, hindi siya sobrang makarne. To the point na parang, ano ba ito kinakain ko? Yeah. Diba? Masarap siya. Hindi ko alam kung may binder siya o mayosin lang. Hindi ko alam eh. Pero ang sarap, ang ganda. Yeah. Ito, try natin to. Ano to, chef? Ito raw, chicken bites. Chicken bite. Again, mukha siyang matamis na naman kasi kinukumpara ko to sa ano natin, lasa ng meron sa atin, di ba? Fried chicken na. May konting tamis. May glaze. Hindi masyadong nanununtok yung mga spices nila. No? Medyo toned down ng konti. Even though, siya di ba? Iranian eh. Yes. Oo, no? Dapat may sipa ng konti. Pero okay siya. Good? You like it? You like it? Oo, nagustuhan ng bata, di ba? Baka daw hindi dumating yung stroopwafel doon. Oo, si Rudy eh. Lapit lang, no? Pero sabi nila, lagi daw silang bumibili ng chicken dito, tapos binibigyan daw sila nito. So, eto na yan. And mismo yan, pre, si Rudy, di ba? Yeah. Dalawang waffle siya. In Pinagpikit. between, may parang caramel or something. May honey or caramel. Pero masarap sa akin ito pag fresh, pare. May kinain kami nito fresh. So, Yun. malapit sa hotel namin, pero tikman natin to. Recommendation mo to, Yeah, syempre. very tourist, Ayun, no? siya. Oh, tinan mo to, par. Ganda ng ginawa ni chef, oh. Oh. May spice yung waffle niya. Meron, ano yun? Nutmeg ba yun? Parang allspice or Parang Christmas nutmeg. spice eh. Oo, Parang diba? cinnamon allspice. Ewan ko. Nutmeg. Tapos tsaa, pre. Bigay nila dito. Okay. So, alam mo iba yung experience sa pagkain nito ng fresh. Iba siya. Yung sa fresh kasi medyo nagkakabasag-basag. Para mas strip ko Strip to. mo to. Mas strip ko to, diba? Actually, ang sinasabi nila, yung locals, hindi nila kinakainan yung fresh. Puro tourist yan. So, ang locals, yung talagang Dutch, bumibili sila sa supermarket. Siguro nga kasi mas madaling kainin, no? So ito yung herring. Ang talagang gusto sana natin is yung raw na i-fillet tapos kakainin. Yun yung how the Dutch would eat it. Kailangan gano'n yung ganyan mo. Yes. Medyo siya, malangsa eh. So ito, mas gusto ng mga turista, chop na. Although wala rin kasi ngayon nung gano'n, buo. Hindi siya in season. Oo, normally, sabi nila, well, June, July, yun yung best for the herring season. Yung new herring ang natawag nila. Yun, mas fatty, mas lean to eh. Fatty, yung season for the herring. Yes. So this is actually raw. Raw. Finilay, tapos walang timpla or anything. Wala. Tilagyan mo lang ng pickles, onions, raw onions. Yun na yun. So how do I eat this? Like as is? Straight. Yan, Ako gaganyan ginagawa ko, ko. nilalagyan ko ng Onion. Lahat para isang Pickles. kagatan. Sarap rin. Weird, jelly. pero tikman natin. Oh. Diba? Ang sashimi, no? Solid. May timpla siya. Wala, fresh siya, pare. May maalat-alat eh. Tignan, par. Halika dito. Pag hinalo mo sa lahat, parang kilawin. Parang kilawin, may gano'n, oo. Sayang hindi pwede Kuha pa tayo. asawa ko dito. Oo, kuha pa tayo. Ito, kaya ko kumain marami nito. Healthy to, pare. Bin, hindi ka, baka di mo Kuha pa magustuhan tayo. yung pickles. Pero yung, Is for is. ayan. Buo. Oo. Par, hindi ako mapapahiya dito. Oh. Di ba? Picky eater yan, pero nagustuhan. Halika dito, ginawang kupal. Di ba? Diba? Wala lang siya. Ang sarap. Huwag kang kakain daw sa kainan ng herring na hindi mo nakikita na finifilet or nililinis Baka hindi fresh. daw. Pero Kasi nakita dito, mo ba? fish market eh. Ito lang, dito Sa lang sa likod, labas. sa likod, naglilinis sila. Ito salt, pero hindi na siya kailangan. Salt, may alat siya, no? May lemon, par. Hindi ko alam, may ano bang herring sa atin na pinakamalap? Tamban? Parang hindi eh. Kasi ang tamban, grabe tinik nun eh. Grabe, ang sarap nito. Nakaisa na kasi ako kanina eh. Pucha, kung meron dito sa Maynila, di ba? Meron yung mga marinated. Hindi masarap eh. Parang for me, Yung hindi raw na fresh talaga. yun. Iba pa rin yan. Seafood, Platter fried nila. seafood platter nila. Di ba? Parang frito misto eh. No? Oo. So may nakikita akong tahong, hipon, yep. ito some sort of isda, tapos syempre Cod. Cod. Syempre the very famous Fries. parang fries nila, 'di ba? Chef, tikman natin 'to. Game. Hipon. Matatas pala sa dagat. Ay, sorry. Sarap. Ito pre, Malong. tahong. Surprising, yung dami nilang tahong dito, no? Parang May ano ba? May bird? Asan bird?
Ay, oo nga, no? Ang sarap ng tahong, ha? Karamihan sa atin kasi pag kinakain ng tahong, parang madalang kang makakita na nakahimay na tahong. Yeah. As in, Wala nga. ano nakakatawa sa tahong? Akala ko meron eh. Pero eto, tahong talaga. Lahat ng tahong nila dito nakahimay. Parang madalang ako nakakita ng tahong na nakashell pa, no? Yeah. Ako baka humering pa ako. Gusto mo ba? Diba? Gusto mo ba? Maya-maya, pero tinan muna natin kasi mukhang tayo lang kakain ito eh. So, tapos ito din tayo sa next stop natin. Ito yung ano nila? Muscles. Muscles. Ito, may dumating pa nga dito. So, uy, Solid, no? Pre, kakagawa lang natin ng tahong, di ba? Pero tingnan mo yan. Ito tingnan mo yung tahong nila, par. Shell to laman ratio. Oo. Di ba? Ang ganda, oh. Di ba? Ang laki, oh. Kukuha tayo isa. Tsaka yung tahong nila, walang buhok. Di ba sa atin may nakalawit na buhok? Oh, at saka hindi nakakatakot kainin to. Malinis to. Ayun, no? Tapos sinasawsaw nila to dito. May dalawang dressing dito. Dito tapunan ng ano. Tapos na ng shell. Din. Oh, di ba? Okay naman yung tahong na may Meron. Sa akin na lang yun. Baka maingit ka eh. Oop. No, muscles. Okay. There is a difference sa lasa ng tahong natin. Siguro, I'd have to say, mas stronger yung lasa ng tahong natin. Siguro, no? Siguro. Pero depende kasi yan sa panahon eh. So, si Chef Ken ay mauuna na. Chef, maraming salamat. Alis lang. Alis lang, may pupuntahan lang. Sorry. Ano mauuna? Sorry. May lakad lang si Chef. Chef, maraming salamat. Anytime, man. Salamat. Marami pa kami pupuntahan dito. Salamat sa pag-introduce sa amin dito sa lugar na to. Maraming best pa tayo magkikita. And meron kaming nakaabang na camping. Abangan niya. Matindi, di ba? Abangan niya. Chef, thank you so much. Simutin ko lang to. Thank you. Salamat sa libre. Thank you. So, ito lang talaga yung gusto kong tikman dyan, pre. Orange and chocolate, classic combination. Hindi lang to basta sinausaw sa tsokolate. Tempered yung chocolate nila. Meaning, makinang, malutong. Hindi kasi gano'n yun eh. Yung tuturahin mo lang yung tsokolate, tapos basta magsasaw pa rin ng kahit ano. Hindi. Parang tinemper niya to kasi malutong. Bili ka dito. Sarap, di ba? Be, gusto mong tikman? Can I taste? Of course, my son, you can taste. Can I taste? No, shut the fuck up. Ang sarap para. Tara, ikot pa tayo. Maybe Turkish Delights, rose and pomegranate. Yung Turkish Delights, pre, yung para paborito ko yung binibili sa palengke, yung gelatin. Oo, tsaka yun yung kinakain sa Narnia, pre. Thank you. Okay. Yun, tapos butter. Maganda dito. Sabi nga nakausap namin kahapon si Ivan, Dutch food is very simple daw. Multicultural na yung city nila. So kung ano-ano na yung natitikman mo. Tulad nito. Tsaka tulad din ito, Turkish Delights, par. Texture, napakaganda. Pero it's significantly sweeter dun sa nabibili natin sa palengke. Turkish Delights, is ma? A random lady just took a bite out of my candy. Sarap. Harap, no? Thank you very much. Is this hot sauce? Can I put? Thank you. So this is gozleme, Turkish flatbread, with various fillings. Natin ang hot sauce. Kasi interesting. Ang hot sauce nila dito, ang tawag ay sambal. Pare, again, because of the Indo influence. Ikaw na naman. You're always bumping into me. Come here. Diba mo? Sarap, no? Thank you. So good. Parang ang sarap. Sorry, I'm going. Tanginang yun. Kanina pa yun Nakisubol. Oo, pero parang ang sarap nito. Legit. Tikman mo. Diba, no? Ay, may magandang babae dito. Beautiful lady. Excuse me, beautiful lady. Wanna take a bite out of my Turkish flatbread with various fillings? Sarap, no? Pero legit, masarap siya. Patatas, keso, tsaka karne. Number 9, favorite niya daw. And tama nga. Chef's choice, pare. Pre, meron sila dito pomegranate juice. Ito siya, tapos pipigain, pero meron na sila dito. Ready. Ready na. Sayang din natin makikita in action. Pero gusto kong tikman, diba? 5? I just get one? Yes. Sayang din natin nakita yung pagpipiga mismo, no? Koro bibigayin ni Kuya. Maasim. Pero masarap. Gusto mong tikman? Mamaya na. Oo nga pala. Iwan natin yung sarap. Hindi masyado mahilig sa maasim to. You like it?
You like it? Your face doesn't show it. Bin, tikman mo. I'm a local here. My Al- name is not Alvin. Albine. I'm Alfred's Krogenstrad. Sarap, no? Sarap, no? Ikaw, tikman mo. Sarap, no? Sarap, no? Tara, lakad tayo. How much for the oysters? 3 for 10 years, okay. Get me 3. Gusto ko lang matikman kung ibabalasan ng talaban nila dito. Can I have one of each? Expert siguro. Ang lupit ni Kuya. Nag-ano ng oyster kasi gumagawa rin ng juice sa kabila, di ba? Yan ang pag-negosyo, par. Diba? Yan ang dedikasyon. Yan ang dedikasyon para sa may ambisyon. Tsaka tira mo, kaya ba sila magbukas ng oysters, oh? Doon sa likod, sa may bisagra. Hindi sa harap. So, ganoon siguro dapat. Uy, ano yan? Lychee? Yan ba yung lychee? The kimchi? The soy ginger. Okay. Wow. Thank you. Kakaiba, oh. Diba? Lychee? Lychee sa talaba? Hindi siya mukhang lychee, pero sabi niya lychee. Tingnan mo natin sa sabaw. Gago, matamis. Matamis maasim para siyang atsara. Manatin pa. Parang suka. The kimchi. Kimchi na lang, hindi katulad ng kimchi sa Pilipinas na matamis. Maalat siya. Na medyo maasim. May kakaiba siya nilagay sa akin. Masarap. Pero parang may herb na narasahan na hindi ko alam. Pero mas maanghang. Maanghang siya, pre. Bakit meron tayo? Last one is the soy ginger. Sino mo yan? Sa atin kasi suka lang lagi di ba? Dito, iba-iba ginagawa nila eh. Japanese soy sauce ang gamit. May konting tamis din siya. Masarap. Panalo to. Gusto ko i-try yung lychee sa bahay. Di ko lang alam bakit gano'n yung kulay. Yan siguro may red onions pero okay siya sa akin pare. Thank you. Pero sila dito pre cannoli. Di ko alam na dito pa ako makakain ng cannoli sa Amsterdam, di ba? Anong tingin mo masarap? Yan ko tingin ko choco. Teka, may Uy, you again? You keep on following us. No. I'm local here. You're local here? I'm looking for something. Oh, what are you looking for? There's no hammers here, only cannoli. Filipino? Yes. Yabong. What's the best seller? Pistachio. Ito, pistachio. Okay, get me 1 pistachio and 1 chocolate. I think that will do. Okay. Cannoli par Italian dessert. Don Vito Corleone par. Ito na yung best seller nila. Yung pistachio. Mas matamis siya sa inaasahan ko. My son, come here. Kala ko parang paste yung labas niya. Apparently, para pala siyang peanut brittle. So you like it? Bin. Gusto mo? Pre, akala ko yung labas, parang pastry. Parang peanut brittle yung labas. Par. Ito, aalis na naman tong lokal na to. Tapos chocolate, syempre. Chocolate is always good. Yum. Mas gusto ko to, madam. Good, no? Taste this. Sarap, anak. Daddy, sabi mo ayaw mo na. You know, anak, the world is changing. Tignan mo to pa. Yan. Huwag yung tissue. Kakahiya ka. Sarap, no? Kaso masyado siyang matamis para sa akin. Baka sa may mga sweet tooth, okay yan. Ako kasi utot lang eh. Anyway. So, dito kami sa pancake company kasi may nagsabi sa akin kailangan din daw matikman ng pancake at waffles. Hindi yung stroop waffle nila. Ito yung parang waffles na alam natin. Hindi ko alam kung ano yung i-expect ko. Pero, wala. Kailangan natin tikman. Dito tayo, di ba? Tara, order tayo sa loob. So, we order 1 pancake. How many pancakes are that? Pancakes, one big one. Waffles just a small pen. You have small, you have big. Big. I think big is better. Yes. 1 big and the topping is just whipped cream. And 1 waffle, not the stroop waffle, the waffle? No, the other one, the waffle, yeah. Signature waffle. So, yeah. And 1 Kickstarter smoothie, 1 mango smoothie, and 1 cappuccino. So dito napansin ko, lagi silang merong vegan option tsaka gluten-free option. May option doon na meron doon cream, tapos may option ng vegan whipped cream. May pancake din sila na I think gluten-free and vegan din, 'di ba? So ito yung waffle nila. Ito yung pancake pala nila. Nung sinabi nilang malaki, akala ko yung normal na size, sabi niyo medyo gaganyan. So maliliit ganun. Pucha, ang laki par. Tsaka kung titingnan niyo, parang crepe yung pancake nila. Medyo parang crepe. So tama nga, may iba nga sa pancake nila, 'di ba? Kaya whipped cream lang din in-order ko kasi feeling ko ito yung malalasahan mo talaga yung pancake. Tapos may syrup naman kasi dito na pwedeng kunin. Ayan, di ba? Hindi yan, yoko niyan. Tignan mo muna kung gaano kanipis pa. Ayan, ang nipis, Tikman ko muna ng walang tamis. Di ba? Pancake. Amoy tostado. Amoy mo yung tostado, yung wok hay. Tostado! Okay na. Okay na. Tignan mo, ang daming tao sa likod. Nakakahiya ka.
Second stroke, the original. Bumili daw si Bel nito, iuwi daw namin eh. Pa natin yan. Malamang parang typical na pancake syrup lang sa atin to. The perfect bite. Mas gusto ko to kaysa sa normal na pancake natin. Siguro due to exposure. Baka nagsasawa na lang ako sa normal na pancake natin. Ito iba. Pero ano pre, hindi rin siya nakakaumay kasi hindi siya makapal. Tapos, tulad ng waffle, mas marami siyang labas kaysa sa loob. Ang masarap kasi sa pancake, yung medyo tostadong part. Diba? Hindi naman yung maputla, diba? Ngayon, kapag makapal siya, ang tostadong part niya, ang ratio ng tostadong part niya doon sa loob, medyo maliit. Eto, kasi manipis siya, ang laki ng tostadong part niya. Diba? Ngayon, bago maubos yung lintik na waffle sa kabila, titikman ko yan. Na mukhang piling ko masarap, pre. Piling ko masarap, diba? The perfect bite. Huwag natin pansinin yung Nutella at strawberry kasi alam na natin yan. Pero comment lang ako sa strawberry. Sarap na strawberry nila dito, di ba? Nutella, parehas naman lasa sa Nutella sa Pilipinas. Pero yung pancake nila, substantial yung yung waffle nila. Dito ako, sorry. Substantial siya, makapal siya, chewy. Hindi tulad sa atin na yung pancake natin, yung waffle natin sa Pilipinas, parang pancake batter lang na niluto lang sa Ito, clearly magkaiba sila, di ba? Masarap to, okay siya. Pero kung mapipiliin ako sa pagitan ng dalawa, doon ako sa Doon ako sa pancake. Pero ito, tira mo, lapit mo dito. Parang mahirap iwain, no? Ayan, no? Mahirap siya iwain. Matigas siya. Matigas siya, pero hindi siya unpleasantly matigas. Well, depende kasi. Iba kasi talaga gusto matigas, di ba? O sir, kainin nyo na. Ako ay magkakape na. Nung habang tinitikman ko to, may natira pang konti. Oh. Sabi ko, sarap sigurong savory application na ito. Baka pwede. Sabi ni Alvin, actually meron sa menu. So ito, umorder pa kami ng isa. Actually, meron sa menu. Ayun nga, diba? So ito, meron tayo ditong same pancake, merong I think ham, cheese and egg pare, diba? Tikman natin ere. Ayun. Kakalat mo 'yan, diba? The perfect bite, diba? Baka pogi ka. Par, sasaway mong kape. Masarap. Sa akin ganito. Pag in-order nyo to, titingnan nyo siya na parang, paano ko ba sasabihin? Ayoko sabihin crepe eh. Kasi pag sinabing crepe, medyo yun pre. Tinitiklop-tiklop pa kasi yun eh, di ba? Siguro mas malapit doon sa isang kinain natin kanina, yung Turkish flatbread. Parang ganun siguro siya. Parang ganun siya. Ano siya? Ang sarap niya and para sa akin mas satisfying. Sarap nito. Ay, Diyos ko. Siguro sabi ng mga nakakita sa akin ito. Ang inong yun, ginagawa niyan, kababuyan. Sino ba yan? Pero masarap, pare. Busin ko muna to. We're gonna go outside. So, andito kami ngayon sa Termarsh. Ito yung restaurant na hindi ko alam kung associated ba siya sa hotel natin, pero kadikit na kadikit eh. Kadikit na kadikit talaga. Doon nga kami pumasok mula sa hotel. Hindi namin pinapansin nung una, pero ilang gabi na nila napapansin na laging puno. And apparently, yun nga, award-winning burgers and fries sila. So these are all your award-winning burgers, these 4? Of them, which is your favorite? Well, I love truffles. I would say this one probably. Like this one? Like truffle. Yeah, give me those 2. Oh, Jesus, but I know it says served medium rare, but can I ask for it to be well done because my wife is pregnant? Yes, of course. Bitter bollen, 2 crispy chicken for the 2 kids in the table. Malamang ito na ang huling kain natin dito kasi flight na namin. Ray, mauna na kayo. Ha? Bakit? Magpapaiwan kayo? Magti-TNT ka na dito? Gusto ko tumira sa Clock Tower eh. Ano yung TNT? Totong natago? Ang hirap ngumiti, pre. Mapupunit yung labi ko. Tuyo eh. So, unahin na natin to. The Burgeries. The Burgeries. Tama ba? Ito yung truffle daw to eh. Thank you. Thank you so much, anak. Bitter bollen. Okay, teka lang. Bago tayo mag-burger, fries muna. Sweet potato fries pala to. Ano kaya yung sweet potato nila? Tulad ng kamote natin. Ganda. Gago, be. Ang sarap. Hindi siya tulad ng kamote natin na mabuhok. Di ba ma-fiber ang kamote natin? Gago, ang sarap. Ang sarap nung, bro. Ito yan, Bino. Ito yung the Burgeries. So, yung sinabi kong 2 burger yung orderin, medyo parang, okay, ano siya, oh. Hindi ko alam kung nandiri o na-impress eh. Hindi ko alam kung alin siya 2 eh, di ba? Award-winning burger bite, di ba?
Usually, kapag kumakain tayo ng mga burger na ganyan, nawawala yung elements. Parang nangunguya na lang siya sa sauce. Parang, okay, baka. Okay, dressing. Pero dito, hindi. Pero ramdam na ramdam yung layers niya. Ang sarap. Hindi ako super burger guy. Pero na-appreciate ko to. Na-appreciate ko yan. Ngayon, kung tatanggalin ko ba yung tinapay, ilalagay ko sa kanin yan, mas masarap ba yan? Malamang hindi. Malamang hindi. Pinag-isipan nila yan eh, di ba? Next, eto naman, pare, ano to? Holy moly. Holy moly, pare. Ano naman ito holy moly? May avocado. Oo, meron. Pero tikman natin to, par. Diba? Nga pala, bakit walang ni isa sa inyo pumapasya sa sombrero ko? Napaka-normal lang. Bagay ba sa akin sombrero ko? Piggy blinders daw, oh. Piggy blinders. Piggy na lang. Anyway, kagatin na natin to. Holy moly, pare. Another award-winning burger, diba? Okay, for some reason mas trip ko to. Maganda yung avocado. So kaya, avocado sa burger, pero masarap pala, pare. Okay siya. Pero syempre, hindi naman dapat nakakagulat na masarap. Diba? Kahit ang totoo yung puso ko nagulat na galak, pare. Diba? Kasi award-winning nga eh, diba? Pero eto, pare, yung fries, award-winning fries. Naisip mo nga kanina eh, award-winning fries? Ano ang award-winning fries? Ito ang award-winning fries. No joke, pare. Ang sarap nito. Tapos, gusto ko rin tikman yung order nito, itong bata. Ito, crispy chicken. Ang sarap. Ito, may bitibalan din sila dito. Parehas. Feeling ko nga store-bought nga ito, tulad din sabi ni Ivan, pare. It's the same anak, right? It's the same. Inaalok ni Alvin sa akin yung burger niya. Ano to? Gojira? Gojira. Award-winning din to, di ba? Galing, siopaw burger, pre. Siopaw burger, di ba? Shit, kumakatas lahat. Okay. Masarap siya. Mas acidic ng konti. Mas maasim siya ng konti. Kinagatan mo yan, pwede ka rin naman kumagat dito. Pwede mo rin naman akong kagatin, pare. Bisitahin nyo to, pre, sa tabi lang to ng NH Flower Market. And sa totoo lang, gabi-gabi puno sila, pre. They are very full every night, di ba? Puntahan nyo to, nandito lang naman, malapit lang naman sa Museum Square, di ba? So, kainin muna natin to, tapos magkita-kita siguro tayo bukas na. Yan, di, hatid ko lang kayo. Hatid mo lang ba?